Kung tayo po ay nabibigatan sa mapasanin sa buhay, sino po ba ang ating nilalapitan? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday ng ikadalawang linggo ng Adbyento at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at tanggapin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Makakahanap ka ng kapahingahan. Ang Diyos ang unang naghahanap sa atin at ipinakilala ang kanyang sarili sa atin. Kailangan lamang nating buksan ang ating mga mata at puso sa Diyos na lagi nating kapiling. Tahimik, ngunit tiyak na gumagawa sa atin at para sa atin. Anuman ang ating kalagayan, sa tagumpay man o kahirapan, kasama natin si Jesus. Hindi natin kailangang maghintay kay Jesus. Siya ang laging naghihintay sa atin. Ginawa niyang madali para sa atin ang makilala siya. Hindi natin kailangang mag-alala sa pag-aadya sa pag-uugali o kung baka tayo ay hindi tanggapin. Kung sa ating sarili lamang, hindi natin kayang harapin ang mga alalahanin, pangamba at suliranin sa buhay. Ngunit, maaari tayong umasa kay Jesus. Maaari nating isuko sa Diyos ang lahat ng ating sakit, pasa at pasanin. Maaari nating hanapin ang solusyon at estratehiya, kaginhawaan at ginhawa, kapayapaan at kaligtasan sa Kanya. Sa gitna ng ating napakaraming gawain, inaanyayahan tayo ni Jesus na magpahinga kasama siya. Tanggapin ba natin ang Kanyang imbitasyon? Lumapit tayo kay Jesus para sa kaginhawaan, ibibigay at isuko natin sa Diyos ang ating mga pasanin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Heavenly Father, as we, the soldiers of the Philippine Army, stand together in the second week of Advent, we call upon the words of today's Gospel. We seek your strength and guidance as we carry out our duty to protect and serve our nation. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Grant us the resilience to endure the challenges we face, the wisdom to make sound decisions, and the compassion to serve with humility. May we find comfort and solace in your presence as we strive to bring peace and security to our land. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.